Hi guys! Welcome to Starling Channel. Kumusta kayong lahat? Sa video ito ay papakita ko ulit sa inyo kung paano ako gumawa ng DIY ice candy. Dahil yung ginawa ko last na video na vanilla at saka Swiss chocolate ay naubos na yon. So after maubos ng mga ice candy na yon, sinamantala ko naman na mag-defrost muna nitong aking freezer kasi 2 months ko siyang hindi na-defrost. So bago ko gumawa ulit ng panibagong ice candy, at ito nga dumating na yung aking order. $2.5 liters na tubig. Tapos meron tayo dito 2 pack ng soft serve ice cream powdered mix. Ito ay Swiss Miss chocolate flavor. Tapos ito naman ay cheese. Unahin natin gumawa ng Swiss Miss chocolate dahil mas in demand siya. Tapos meron tayong isang condense para sa isang pack ng ice cream. Nagagawin natin ice candy. Siyempre, yung 2x10 na patok na na plastic. Yan. Tapos yung iba natin mga gamit. At hindi mawawala yung ating mixer para mas mapadali yung paghalo ng ice candy. So, ayan. Let's start. At ito nga, naibus ko na yung chocolate powder. Then, ilalagay ko naman tong isang lata ng condense para dagdag tamis. At mas creamy yung ice candy pagka merong condense. Ayan, nahalo ko na siya ng bahagya kanina. At gagamitan ko ulit ng mixer. I-on lang natin yan. Alam nyo, ang tagal na nitong mixer na to. Nung pandemic ko siya binili kasi, di ba, hindi nga tayo basta makalabas, hindi makabili ng pagkain sa labas. So, ginagamit ko to na pang-mix. Gagawa ako ng tinapay. DIY na tinapay. So, ayan, ngayon ko lang ulit siya nagamit. At tinan nyo naman, napakatibay. Mura ko lang yan nabili sa Orange App. At ngayon ko siya napapakinabangan ng gusto. Hindi na ako masyadong mapapagod maghalo ng ice candy. Lalo kung tulad nito, kailangan talagang tunawin yung powdered chocolate. May bubuo pa. So, kailangan pang haluin pa. Ayan, okay na to. Pwede ko nang balutin. Bakit mo dito? Hanggang sa pagbuo. Baba mo naman, di na makita tong ginagawa ko. Igwapo naman. O dito ka, dito. Lumapit ka dito. At tapos na nga ako dito sa chocolate. Next, liligpit ko muna itong mga pinaggamitan ko para sa susunod na batch. Tapos, tatanggalan ko na rin yung dulo nitong mga ice candy para hindi siya makalat. Ganyan siya guys. Tingnan nyo, napakalinis tingnan pagka puputulin nyo yung dulo. 10 pesos nga pala yung benta ko ng bawat isa niyan. Sobrang sulit na kahit ganyan lang siya kalaki. Sobrang sulit na yan dahil hindi basta-basta ice candy yan. Ang sarap niya. Hindi yan matigas guys. Malambot. Kaya gustong-gusto ng mga bata. Pero hindi nila alam ice cream yan. Na ginawa ko lang ice candy dahil nakabalot sa pang ice candy. At next naman, ito nga, isusunod ko na yung cheese flavor. Alam nyo, napakabango nito. Nakakatakam yung amoy niya. Yung mga oras na ito ay talagang medyo inaantok na ako. Tsaka nakaramdam na rin ako ng pagod. Ano na kasi to guys, lampas ng 11, nag-start ako dito 10, so halos isang oras din yung
ang ginugol kong oras sa paggawa ng chocolate na ice candy. Ito naman, cheese, ayan. Siguro matatapos ako nito alas 12. Minsan kasi talaga kulang yung isang buong araw sa mga gawain ko. Kaya pilit ko talagang ginawa to ngayon para bukas matigas na at pwede ko nang ibenta. Dahil ilang araw din, almost 2 days din na wala akong ice candy dahil nga nag-defrost ako ng freezer. So, ayan, halo-halo lang ulit. Tapos mamaya, imimixer ko na ulit yan. Alam nyo, kahit mumurahin lang isang gamit, basta marunong tayo mag-ingat, tatagal. Natutuwa lang kasi ako dito sa mixer ko. Tingnan nyo naman. Jaguar. Gila. Wala akong pansuka talaga dito sa aking ice candy guys. Basta itong aking ginagamit lagi na pantakal. Hindi ko lang siya pinupuno. Ganun lang. Pero wala siyang number. Hindi ko alam kung ilang ml to. Ganyan lang siya kadami para meron tayong tubo kahit papaano.
Ay, sa wakas, natapos din magbalot ng ice candy. At ngayon naman guys, ay syempre, tatanggalin natin yung mga labis na plastic para mas malinis siyang tingnan. Tingnan nyo naman, 46 pieces, pareha sila. May konting pasobra. Ayan, para sa pre-taste. Kita nyo ba yung maliit na balot? Yan yung ating pasobra. 46 pieces plus pasobra. At eto na lahat yan. Tingnan nyo naman. At dahil past 12 na, naiinip na magantay sa akin ng aking asawa, kaya tinulungan na niya ako maglagay nito sa loob ng freezer. At may pagbilang pa yan siya, kahit na bilang ko na. Guys, kung napapansin nyo, mayroon akong tray na nilagay doon sa ilalim ng freezer. Diskarte ko yan para mas marami akong mailagay. Doon sa nilagay kong tray, naglagay muna ako ng 1 layer na yellow, ice tubig, yellow, ganon. Tapos, ito nga, ipapatong yung mga ice candy para mas madali siyang tumigas dun sa bandang ilalim. At, syempre, ayan, kita nyo, may tray sa loob. Tapos, ilalagay ko naman tong kulay green. Yang kulay green na yan, after mailagay yung mga ice candy na yan, ipapatong naman natin doon sa tray para doon naman ilalagay yung iba pang mga ice tubig. At dahil nga bagong defrost yung aking ref, hindi ko muna siya nilalagyan ng madaming yellow or ice tubig para tuloy-tuloy yung pagyayelo niya. Kasi pagka dumami na yung yelo nito, mas madali na siya makakabuo ng yellow or mas madali nang mapopros yung nilalagay ko dito. Unti-unti lang yung paglalagay ko ng laman ng freezer. Kahit yung sa rep namin, ganun din ginagawa ko. Pag bagong defrost at bagong lagay, unti-unti lang yung paglalagay para hindi nabibigla yung ref or kaya yung freezer. Magpo 4 months na sa katapusan nitong August itong aking freezer at talagang masasabi ko malaking tulong din siya sa pambayad namin ng kuryente. At sa konsumo naman, sa kalkula ko lang 500 pesos yung kanyang konsumo. At ayan na nga yung ating mga ice candy, tingnan nyo naman. Ayan, konting yellow pa lang yung nilagay ko. Tapos konting yung mga ibang frozen food dyan sa ibabaw, nasa 3 din siya. Tapos, eto nga, ilalagay ko yung color green na yan. At bukas ko na yan lalagyan ng ice tubig. Ayan, ngayon bakante ko lang muna ang iiwan niya. So, yun lang yung share ko ngayon for today's video. Ayan. Kung bago pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Pakilike na rin ang video ito. Sama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pa mga videos. Again, thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone. Bye.